Yo, what's up? Welcome po sa aking channel. Bago po tayo magsimula ng reaction video, mag-subscribe po muna kayo sa channel ni Mebs Castle. Nasa description po ang link na kanyang video. Huwag nyo rin sanang kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel para ma-update kayo kapag naglalabas tayo ng gantong reaction video. Ang title po nito, PCG, magkakabarilan tayo dyan. CCG, aakyat raw sa ating barko. Grabe yun, ha? Pinalagan ng PCG ang pagbabanta ng China. Wala na po tayong kailangan pang gawin pang iba pa. Simulan na natin to. Let's do this. Iyak ang China Coast Guard walang nagawa. Matagumpay kasing nakapag-resupply mission ang Philippine Coast Guard helicopter sa pamamagitan ng airdrop. Nice. At hindi ito nagugustuhan ng China at pinagbantaan pa tayo. Pinapalayas na ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shore na 4 na buwan nang nandoon at pagmatigasan sa China Monster Ship. Grabe, no, tayo pa talaga yung mali dito, no. At malaking kudos po, no, sa PCG po natin o sa Air Force kung ano man yan na tagumpay na nakapag-resupply mission sa Teresa Magbanwa via airdrop helicopter. Yan na nga po yung sinasabi natin na isa pa pong option, no, kasi po may helipad po talaga ang mga barkong yan, ang Teresa Magbanwa at ang BRP Sierra Madre. Kudos po sa ginawa nila to. At ito na nga po, nanggigigil na naman po talaga ang China sa atin dahil tayo po ang pinagbibintangan na nasa teritoryo daw natin sila. Yung barkong Teresa Magbanwa. Lahat ay gagawin na po dito ng China talaga. Iligal raw ang PCG tumatambay sa kanila at unti-unti daw ninanakaw ng Pilipinas ang Chinese Sabi na territory. Hirit pa ng Chinese Foreign Ministry pag pinagpatuloy ang resupply at hindi pa din umaalis, pwersahan na tayong papalayasin sa kanila raw teritoryo. Sipin nyo, kapag ginawa ng China yan, kailangan na po nating magpasama sa US sa ating RORI mission kasi mamimisigal na po talaga sila. Gagawin na po nila lahat sa atin. Huwag na po natin antayin yung sinasabi po ni General Browner na kailangan pa po may magbugis ng buhay o talaga po nasa critical na po ang sitwasyon ng ating mga sundalo sa Teresa Magbanwa bago pa tayo humingi ng tulong sa US. Kaya General Browner, sana po nakikinig po kayo sa aming mga video. Naririnig nyo naman o nakikita nyo naman siguro sana lahat ng mga simpatya o mga comment ng mga taong bayan na hindi po sila natutuwa sa mga desisyon sa panig po ninyo dahil kadismaya nga naman po dahil hirap na po tayo pero wala pa rin pong aksyon. Nag-aabot na po ng kamay o ng tulong, kusang tulong ang Amerika sa atin pero bakit nire-reject nyo pa rin? Sana po ma-realize nyo po yan na wag naman po sanang umabot pa sa may mawala pang buhay bago tayo humingi ng tulong sa US. Lahat ng paraan daw gagawin ng China para maitaboy lang tayo. Anong ibig sabihin ng China dito? Aakyatin na ba ang ating barko? Aba, malaking gulo talaga yan. Tama. For some time, the Philippines has repeatedly sent Coast Guard vessels and official vessels to intrude into the adjacent waters of Xianbingjiao in an attempt to send supplies to the Philippine Coast Guard vessel, which has been anchoring in the lagoon of Xianbingjiao for a long time, and to seek long-term presence there. The Philippines' move seriously infringes on China's sovereignty, violates the DOC. Tayo pa talaga nag-i-infringe sa sovereignty nila no? Atin yan, teritoryo natin yan. Tayo ang legal na mayroong karapatan dyan dahil sa Arbitral Award. Yun ang hindi maintindihan ng China. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na. Kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Tayo ang tunay na may karapatan sa EEZ na yan, hindi sila. Kasi sila ang hawak lang nila ay yung kanilang imahinasyon na 10-dash line. Diba? Sila ay lumalabag sa UNCLOS, hindi nila nire-respeto ang UNCLOS. Diba? Kaya talagang sila ang may gumagawa ng hindi maganda sa atin dyan sa West Philippines. Kung tutuusin, sila ang trespassing, hindi tayo. No? Pinagtatanggol lang natin ng ating soberanya kasi atin yan. Sa atin yan, dapat Pilipino ang nakikinabang sa ating teritoryo at hindi yung China. And it threatens the peace and stability in the South China Sea. China urges the Philippines to stop the infringement and the provocation activities at once and withdraw the vessel immediately.
China will continue to take resolute and effective measures in accordance with the law to safeguard its territorial sovereignty and maritime interests. Grabe nung kapal ng mukha, sabihin nilang law daw, kumbaga sumusunod daw sila sa batas, gagawin daw nila lahat ng naaayon sa batas. Anak ng teteng, anong batas yan? Nananakit na nga kayo nambubutas na kayo, ng babangga na kayo ng barko, ng pepper kayo. Saan? Nasa batas ba yun? Legal ba yung ginagawa nyo na yun? Diba? Hindi makatarungan eh. Pero itong mga Chinese na to, itong chikwang to, talagang pinangangatawanan nila na sila yung nasa tama dito talaga sa ginagawa sa atin. Nakakainis. Napigilan kasi ng China Coast Guard ang unang resupply mission gamit ang ating barko. 40 ba namang mga Chinese Maritime Militia at Chinese Coast Guard ang humarang sa PCG? Umatras ang Philippine Coast Guard sa dami ba naman ng barkong kalaban. Pinagbantanan kasi tayo ng China Coast Guard. Napapalubugin namin yung barko pag nagpumilit kayo. Ending bumalik sa Palawan ang dalawang PCG vessel. Bigo at hindi nagtagumpay ang unang misyon. Philippine Coast Guard believe that our deployment of our Coast Guard vessel in Iskoda Shoal is in accordance with the United Nations Convention of the Law of the Sea. Tama, tayo ay sumusunod sa UNCLOS. 'Di ba? Sa saklaw sa UNCLOS. Wala tayong galawan diyan sa West Philippine Sea na hindi nakaano sa guidance ng rules ng UNCLOS. Pero ang ginagawa ng China ay labag sa batas. Labag sa UNCLOS. Lahat po sila dapat ito nga sa akin bakit hindi nakakasuhan o hindi napapatawan ng sanction ng UNCLOS itong China sa ginagawa nila sa atin. Hindi ko po alam kung paano po yung sistema nung sa UNCLOS kung paano sila mag-sanction. Pero mula sa pool po, alam na po nilang buong mundo na sila ang gumagawa ng hindi maganda dyan sa West Philippine Sea. Lahat po ng bansa sa Indo-Pacific ay galit sa China dahil sa ginagawa nilang pangharas sa mga sarili-sarili nating teritoryo. Yung iba nga, lahat halos, di ba, tinataboy sila, winawater cannon sila. Tayo lang ang hindi talaga mismong pumapalag. No? Kumbaga kasi, doon tayo sa international law, doon tayo sa diplomasya, ganun yung galawan. Pero para sa akin, hindi na po maganda yung puro diplomasya. Paano kung babanggain tayo ng babanggain, mauubos yung barko natin, wala na tayong maibabantay dyan sa ating teritoryo, sa ating EEZ. Kaya sana po, dito po kay General Browner, magpasama na po tayo sa US. Bagamat nagtagumpay man tayo ngayon sa resupply mission dahil gumamit tayo ng helicopter, baka sa susunod po ay ma-intercept na naman tayo ng China. Kaya expect the worst, kaya kailangan po magpasama na tayo sa US. There is no reason for the Philippine Coast Guard to ask permission from Xi Jinping or whoever, Tama. or from the entire government of the People's Republic of China. Because again, Iskoda Shoal obviously falls within our own exclusive economic Tama. zone. 20 barko naman ng China ang nakapalibot ngayon sa BRP Teresa Magbanwa. Bukod pa yan sa 40 na barko ng China na nagbabantay sa pagpasok ng barko ng Pilipinas. Tipin nyo, napakarami ng ibinabantay nila sa ating teritoryo na yan. Particularly dyan sa barko nating Teresa Magbanwa. Alam nyo kung bakit? Kasi nga sobrang taas ng interest nila dyan sa teritoryo natin, natayuan talaga ng artificial island. Kaya nga po pinatambay na ni Pangulong Bongbong Marcos yan natunugan ni Pangulong Bongbong Marcos na yung kinalalagyan na yan ng Teresa Magbanwa ay yung ilalim po niyan ay iniistakan na po ng buhangin ng China para gawin nilang artificial island. Kumbaga po pundasyon para tayuan ng artificial island. Buti na lang po natunugan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya po pinadeploy niya na po ang Teresa Magbanwa dyan sa teritoryo na yan. Kaya po gigil na gigil po ang China. Hindi po kasi nila nagawa ang kanilang nais dyan sa ating teritoryo. Isipin nyo kung hindi po nagawa yan na hindi na i-deploy dyan ng Teresa Magbanwa. Magugulat na lang tayo, may panibago na naman silang artificial island dyan sa ating teritoryo. Yung isa po, di ba, dun sa malapit sa Pag-asa Island. At yan po, buti na lang, ganun ang ginawa. Kaya po, importante na masuplayan po yung Teresa Magbanwa kasi po kawawa po ang ating mga sundalo na naka-station dyan kung hindi po sila masusuplayan. Kaya po malaking kudos sa mga naka-station po sa Teresa Magbanwa, siyempre po sa BRP Sierra Madre at sa nag-resupply mission po sa Teresa Magbanwa na nag-success po sila via helicopter. Talagang literal na kuyog ito. Ang pinababahala ng PCG, baka akyatin ng China ang ating barko.
Talagang magkakagulo daw dyan. Dito nanindigan naman si Commodore J. Tariela na tuloy pa rin ang pananatili ng PCG at walang uuwi kahit anong mangyari. Actually, the ones that are holding our or guarding our position in Skoda Shoal. And that is something that we will not allow. The Commandant of the Philippine Coast Guard has made it very clear we're not going to withdraw our forces that would allow China to permanently occupy it. Pag Saka hindi bawal po yun. Sobrang malaking bawal po yun yung sasampahan ng kalabang bansa o ng ibang bansa ang barko ng may barko. Malaking po yun eh. Kumbaga unwritten rule nga po yun eh. Kahit po sa gera, ganun po yun. Bawal na bawal yan. Kasi pag ginawa po nila yun, MDT na agad yun pag ganun. Kasi po, nang i-invade na sila ng property o ng teritoryo. Kasi po, yung mga barko po na yan ay extension po ng ating bansa. Ganun po yun. Lahat po ng mga vessel, lahat po ng mga warship, no, ng Pilipinas o ng kahit anong pa pong bansa na nire-representa ng bansang yun sa kanong barkong yun, yun ay extension ng bansa. Tulad ng mga barko natin yan, extension yan ng ating bansa, kaya hindi po pwedeng basta po akyatin yan ng mga kalabang bansa. Kaya pag ginawa po yan ng China, for sure invoke na agad ang MDT, gera na po yun at pwede na po talagang manghimasok ng US dito po sa sigalot natin sa China dyan sa West Philippine Sea. Forces that would allow China to permanently occupy it. Pag inakyat ng China ang BRP Teresa Magbanwa, magkakabarilan dyan paniguran. Tama. At posibleng ma-activate ang Mutual Defense Yes. Treaty dahil umatake ng direkta ang China. Tama. Sa tingin nyo, gagawin to ng CCG o panibagong pagbabanta na naman to para umalis na tayo? Ano sa palagay nyo? I-komento sa baba. Ate po nagawa ng reaction video, napakagandang video na to ni Melvs Castle. Nasa description po ang link ng kanyang video para makapag-subscribe kayo sa kanyang channel. Anong saloobin nyo dito sa napanood natin? No? Sa tingin ko po ay baka hindi naman gawin ng China yan dahil alam nila na kapag ginawa nila yan ay mai-invoke na ang MDT. Paniguradong gegerahin na sila ng US. Subscribe sa akin channel, like this video, share, ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.